Napangiti ang lalaki. Kapitan niyang bunso ang asawa ni Ronald. Ang kapitan nitong cargo ship. Ang mga babae. Kaya nga ba hindi ko gustong mag-asawa? Gusto nilang nakamonitor sa ginagawa mo. Tumawa ang kapitan ng barko. Nag-aalala lang sila ni na baka kung sino-sino na naman ang dinidate mo. At nagsali ng brandy sa kupita. 1 shot before dinner. Alam ng kapatid mo na nag-iisa siya sa buhay ko, Gino. Nakangiting sagot ng kapitan. Hindi kumibo ang binata. May bahid ng katotohanan ang sinasabi ng kanyang bayaw. Bago at matapos makasal ito sa kapatid niya, ay wala siyang nabalita ang kalukuhang ginawa ng kanyang bayaw. Gayon sa mga katulad nito ang trabaho ay palasak iyon. I'll take my shower before dinner. Maaga pa naman. Kumain tayo pag naglalayag na. Nagsalim pa ng isang shot at ininom bago bumalik sa cabin niya. Bilang bayaw ang kapitan, ay may pribilehiyo siyang magkaroon ng sariling cabin. Kung may bakante na rin lang at tuwing sasakay siya sa cargo ship. Pagkapasok sa cabin, ay agad siyang naghubad ng kasuotan. Pasipol-sipol pang tinanggal niyang lahat ang suot pati ang kanyang brief. Dadamputin na lamang niya ang tuwalya sa higaan ng parang may narinig siyang paghinga na tila nagulat. Alam niyang nag-iisa lang siya, pero nilinga pa rin niya ang paligid. Guni-guni lang ba niya ang narinig? Bahagyang nagkibit ng balikan at akmang dadamputin ang tuwalya. Nang saglit na nagdaan sa mata niya ang closet na nakita niyang gumalaw ang pinto niyon. Dinampot niya ang sigarilyo sa katabing mesa at nagsindi pero ang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig sa closet. Nagbuga ng usok pa itaas at dahan-dahang humakbang papalapit. Bigla ang ginawa niyang pagbukas ay bahagyang nakaawang na ang pinto at gano'n na lamang ang gulat niya sa nakita. Babae. Babae ang nasa loob ng closet. Bata at maganda. Nagsabog sa mukha ang kulot-kulot at mahabang buhok nito. Bumaba ang tingin niya sa dibdib nito. Ilang botones ang napuna niyang hindi nakasara. At nasisilip niya ang kabuuang halos ng dibdib nito. Wala sa loob na biglang itinaas ng babae ang mga kamay sa dibdib nito na hindi nagbaba ng tingin. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa loob ng cabin ko? At bakit ka nagtatago sa loob ng closet? Sunod na tanong niya na bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Hindi sumasagot ang babae at nanatiling nakatitig sa mukha niya at wari ay hindi gustong ibaba ang mga mata. Bahagyang ngumiti si Gino. Well, kung gusto akong sorpresahin ni Rona bago numarga, then he really succeeded this time. Aniya na muling hinagod ang tingin ang babae. Alright, pwede ka nang lumabas dyan. Umatras ng kaunti upang bigyan daan ito. Lumunok ang babae. Pwedeng magtapis ka muna. Noon lang niya naalala ang kahubaran niya. Tumalukod at kinuha ang tuwalya at baliwalang itinapis sa may ibaba ng baywang. Do I look decent now? Nanunuyan niyang tanong sa bayuko ng bahagya. Anong klaseng gimmick ang ginagawa ng bayaw niya? Hindi niya malaman kung matutuwa o maiinis siya. Alam ni Ronald na hindi siya gumagamit ng mga babaeng bayaran. When? Bayaran sa totoong kahulugan ng salita. Kung tutuusin nga pala, disimuladong bayaran din ang mga socialites at mga babaeng titles na nakatalik niya. Dahil walang anumang ibinulsa ng mga ito, ang mga perang iniabot niya pagkatapos. I might as well enjoy this. Aniya na gustong i-humor ang iniisip na ginawa ng bayaw. For sure, hindi kukuha ang bayaw niya na hindi malinis. At ang isang ito ay mukhang inosente. Walang kibong lumabas ang babae mula sa loob ng closet at naupo sa naroong sofa. Maliligo ako.
Want to join me? Inilahad ang kamay paturo sa banyo. Napatingala ito sa kanya. Maliligo? Maliligo. Ulit niya. Iyon ang balak kong gawin bago kita napuna. At medyo naiirita niyang sagot. Hinawakan niya ang kamay nito at hinilang patayo. Nanlaki ang mga mata nito. Sa takot. Sa gulat. O ewan kung bakit. Mabilis na binawi ng babae ang kamay nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Gino. So, playing demure ang laro ng babae. Hindi niya malubos maisip kung bakit naisip ni Ronald ng gimmick na ito. Isiping napaka-konserbatibo ng bayaw niyang iyon. Pangalawa kay Lani, ay ito ang kritiko niya sa pagpapalit-palit niya ng girlfriends. Kung sa bagay, hindi nahuhulaan ni Numan ang takbo ng isip ng tao. Kung ano man ang gustong palabasin ni Ronald, ay hindi niya masigurado ngayon. Muling tinitigan ang babae. Hindi tipong bayaran kahit sa ang anggulo niya tingnan. Maaaring ito ang unang assignment o maaari din namang dumadrama. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Gino. Hindi ako nakikipag-make love sa babaeng hindi ko alam ang pangalan. Hindi niya malubos maisip kung bakit lumabas sa bibig niya iyon. Magagawa ba niya ang makipagtalik sa mga ganitong babae? Well, there is always a first time. Make love? Nang gilalas na ulit nito. Unti-unting napipika ang binata. Yes, honey. Making love. And stop acting like inosente ka. Sa akin? Obviously dahil wala namang ibang babae na nandito kundi ikaw. Patuya niyang sagot. Biglang tumayong tila na hintakutang babae at akmang lalabas. On impulse, ay maagap niyang nahawakan ang braso nito at hinila pabalik. Hoy, saan ka pupunta? Nakasalikop ang mga kamay niya sa katawan ng babae na sa bigla niyang paghatak ay napadaiti ang katawan ng husto sa kanya. Lalong pinanlakihan ng mga mata ang babae. She could feel the slow swelling of his masculinity. Si Gino man ay nagulat din. Hindi siya basta-bastang nagre-react sa ganito. At isiping napayakap at napadaiti pa lang siya sa katawan nitong may damit. Iglap niyang binitawan ang babae. Sige na. Lumabas ka na kung gusto mo. Muling nagsindi ng sigarilyo ang binata. Hindi niya gusto ang nararamdaman niya. Minsan lang siya nakaramdam ng ganito. Yun bang mapalapit at mapadaiti lang ng kaunti, ay nabubuhay na ang lahat ng nerves niya sa katawan. But that was long time ago. At sa iisang babae lang, kay Jessica. Well, you look like so scared. Maaari ka nang lumabas. Ano yan ang hindi kumikilos ang babae at muling napaupo sa sofa. Please, magpapaliwanag ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi magkanda tuto ang sasabihin ang babae. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Aniya dahil hindi siya interesado sa sabihin nito. I'm sorry, Miss, but this is not kind of fun. Sabihin mo kay Ronald na thanks anyway. O hindi na bali. Ako na lang ang magsasabi. Kinuha ang pitaka sa bulsa ng pantalon niya na nakasampay sa silya. Naglabas ng ilang 100 bills at iniabot sa babae. Pero, wika ng babae na nakatingin lang sa perang nasa kamay niya. Kulang? Sarkastikong ngumiti si Gino at muling dumukot pa uli. You're very expensive for undone services. Nakabitin lang sa ere ang kamay ng binata dahil hindi pa rin ito inaabot ng babae na umiiling-iling. Hindi ako bayarang babae. Tumitig sa kanya. Nagtago na ako dito dahil may humahabol sa akin.
Sinong crew ni Ronald na humahabol sa iyo? Boyfriend mo? O dito ninyo naisipan mag-hide and seek sa cabin ko? Tumaas na ang boses niya. This is getting far. At nasasayang lang ang oras niya. Will you just let me explain? Naroon ang pagsusumamo sa titig nito. Bumuntong hininga si Gino na hindi maitago ang iritasyon. Hindi bayaran dahil ayaw ng pera niya. If she could spare another minute para pagbigyan ang sinasabi nito. Alright. Bakit nasa loob ka ng cabin ko? Nagpapaliwanag ang babae. Habang walang tigil na kakapisil at kakaikot ng dalawang kamay dahil sa tensyon. So, nakalusot ka sa gwaradya. Dahil sinabi mong kamag-anak mo ang kapitan ng barko? Tanong ng binata nang matapos magsalita ito. Tumango ang babae na nakayuko. When? I'm glad na nakatakas ka sa mga ahente ng white slavery. Boredom na makikita sa mukha niya at sa tono ng boses. Hindi niya gustong maniwala, pero hindi na importante iyon. Marahil sa mga sandaling ito, ay wala na ang humahabol sa iyo. Maaari ka nang lumabas dahil nakakahiyang may makakita sa iyo dito, sa loob ng cabin ko. Maliban pa sa magagalit ang kapitan nitong barko, marahan niyang sinabi na tila bata ang kaharap. Nanatiling nakayuko ang babae. Muling bumangon ang iritasyon sa binata. When? Nauubos na ang pasensya niya. Wala talaga akong mapupuntahan. Mahinang sagot nito, na hindi halos umabot sa pandinig ng binata. Ano? Nag-flare up na siya. Miss, stowaway ka man o hindi, ay nagkakamali ka ng pinasukan. This is a cargo ship at walang babae dito. Madiin niyang sinabi na nanggagalit ang mga bagang. Hindi mo na iintindihan. Hindi ko gustong maintindihan. I don't want to be rude. Pero anytime now, ay aalis na ang... Sinulyapan ang porthole at nanlaki ang mga mata niya. No! Mabilis na lumabas ng cabin. Tinakbo ang deck. Nagtatakang pinagtitinginan siya ng mga tripulante dahil sa ayos niya nakatapis lang ng tuwalya. Tumatakbo na sila. Mahigit kumulang 50 metros na ang layo nila sa pier. Habang nag-uusap sila ng babae, ay umaandar na ang barko at hindi niya napunan. Nagpupuyos ng dibdib na bumalik ang binata sa cabin. We're sailing. Pabulyaw na yung sinabi sa babae. Hindi ito sumasagot at sumulyap lang sa porthole. Bingi ka ba? I said we're sailing. Anong sasabihin ko? Nalilitong sagot nito. Anong sasabihin mo? This is cargo ship at walang babae dito. Puro barakong mga tripulante ang sakay nito. At saan ka pupunta? Patungong Davao ito. Pagkatapos ay sa Japan. Bulyaw ng binata. May dinukot sa bulsa ng palda niya ang babae. Tumayo at ibinigay kay Gino ang hawak. Ito lang ang maaari kong ibayad sa fare ko. Sinulya pa ni Gino ang nasa palad nito. Dinampot ng daliri at tiningnan. Engagement ring? Natitiyak na yang hindi ito fake at mukhang mamahali. Sanay siyang bilhan ng alahas ang mga girlfriends niya. Muli niya itong ibinalik sa babae. Gaano man kamahal ang halaga niyan, ay hindi tatanggapin ni Ronald dahil hindi iyon ang punto. Kung pupunta ka ng Davao, bakit hindi ka sumakay sa pampasaherong mga barko? Sinabi ko na sa iyo kung bakit. Hindi ko sinasadyang makapasok dito. At sa lahat ng cabin, ay ito ang sa iyo lang ang bukas. Hindi ko gustong magpunta sa Davao dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko roon. Maliban pa sa hindi ko alam ang lugar na iyon,
Mahabang paliwanag ng babae na sa wari ay nakabawi ng lakas ng loob. Sabihin mo sa kapitan ng barko iyan, sigaw ulit ni Gino at galit na dinampot ang mga kasuotang hinubad niya. Inalis ang tuwalya at nagsuot ng brief. Parang walang anumang nagbihis. Kabi niya ito at kikilos sa paraang gusto niya. At ano pa ba ang itatago niya? Ay nakita na siya nito ng buong buo kanina. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.